Umaasa po ang pamunuan ng Kalulot Integrated School na matatapos nilang botohan ng maayos sa kabila po ng malaking bilang ng mga botante nito. Ilan bang botante dyan at kamusta ang takbo ng botohan sa lugar? Si Paul Montemon magbabalita live muli dyan sa Pampanga. Paul! MJ, muli isang magandang umaga, mainit-init na umaga para sa lahat po ng mga kababayan natin na nanonood na kasubaybay na sa ating election watch coverage ngayong Mayo at 12. Nandito tayo sa Barangay Kalulot, San Fernando City, Pampanga. Dito yan mismo sa Kalulot Integrated School na siyang pinakamalaking polling center sa buong lungsod. At ang tanong mo kanina, ilan ba ang botante dito? Nasa 16,325 na mga botante. Meron ang integrated school dito sa barangay na ito. At para malaman natin kung ano nga ba yung mga pagbalanse, ano nga ba yung mga sistema na ginagawa dito sa school dahil sa napakaraming mga tao na pumupunta sa loob ng eskwelahan na ito para bumoto, ay tanungin natin si Dr. Noel Gonzaga, ang DepEd Supervising Officer. Oo, habang nagsasagawa ngayon ng botohan dito sa kanilang eskwelahan. Doc, live tayo ngayon all over the world. At kumusta po ang sitwasyon mula sa pagbubukas ng ating botohan ngayong araw na ito? Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga lahat ng nanonood. Dito po sa Kalulot, as of now, generally peaceful pa rin po ang ating kasalukuyang nagaganap na eleksyon. Sana hanggang matapos po ang eleksyon, mamayang alas 7 ng gabi, maging matagumpay at peaceful po ang eleksyon dito sa Barangay Kalulot. Knowing that Barangay Kalulot is one of the vote-rich barangay in San Fernando, having 16,325 voters po dito na. Ito po yung pinakamalaki dito sa San Fernando. Kaya po nanalangin po talaga kami na maging peaceful ang ating election dito. And with the support of Comelec San Fernando, wherein very prompt po sila sa pagsagot ng mga questions po namin. They are really assisting us sa mga possible na mangyaring aberya po sa amin during the election. They are just one chat away. And then, of course, with the help of our EBs, our electoral boards, our teachers, and support staff, they are well trained by the Comelec San Fernando po para dito. Katulad ng sinabi ko, sana hanggang alas 7, mamayang gabi, maging peaceful and successful po ang conduct ng NLE 2025. Sa ibang mga polling centers, may mga nawawalang mga pangalan. Ano po ang ginagawa ng mga opisyal ho natin dito sa mga nagtatanong kung bakit wala bang mga pangalan, paano ba bine-verify ang kanilang mga pangalan para sila ay makaboto? Opo. We are very much thankful with the presence of the PPCRB who are situated in front of the polling person po natin. Malaking tulong po sila. Marami po sa atin ng mga bumoboto na akala nila wala sila sa listahan ng mga bumoboto pero medyo nalilito lang or nalipat po ang kanilang polling person sa ibang polling person. Kaya nandun po ang mga PPCRB para umantabay sa ating mga bumoboto. And then, nakikita naman po nila ang mga pangalan nila na nailipat lang po pala sila ng presinto. Pero nandito rin sila. Totoo po ba? May mga iba din na unaware sila na deactivated na pala ang pangalan nila, hindi pala sila nakapag-register pero gusto pala nila bumoto? Opo, meron po tayong situation na katulad ng nasabi nyo kanina. It's a learning experience din po sa kanila na dapat talagang exercise po nila yung right of suffrage nila. Every time na meron po tayong election, not only here in San Fernando, sa mga katulad naming Filipino, na dapat talagang bumoto po tayo o tumili po tayo ng tamang leader na susuyo at gagabay po sa atin. Doc Noel, mga kapartner, makikita natin sa ating likuran, yung iba talagang halos may mga dalang mga pamaypay dahil mainit-init na ang panahon natin ngayon. May yung mga nanonood pa ng mga taga-Kalulot sa atin. Doc Noel, ano ba yung mga paalala ninyo bago sila pumunta dito sa loob?
Alam naman po natin na nasa summer days na po tayo. And then, ang ating heat index po ngayon dito sa Pampanga, I think pumapalo na po sa 40 degrees Celsius. Kaya nire-remind po namin lahat ng mga paparating pa lang para bumoto ay magdala na po ng kani-kanilang or sarili-sarili nilang pamaypay at tubig para hindi po sila ma-dehydrate at para hindi po talaga mag-suffer po sila sa heat stroke. Kaya maging handa na lang po kayo sa pagdala ng mga gamit po ninyo. Okay. Doc Noel, wag na natin pag-usapan yung crowd. Kaya maliit o malaki yung crowd sa mga polling centers. Importante yung kalusugan ng mga kababayan natin na boboto, lalo pat may mga buntis, may mga PWDs, may mga matatanda ko tayo, mga senior citizens. Napansin ko walang medics dito sa loob. Sino ba dapat ang mag-provide ng medics in case magkaroon ng mga health issues or emergency? Actually, I do not know about the joint resolution for the COMELEC and DepEd who will provide yung medics po talaga. As you have mentioned po, wala po talaga tayong medics dito sa po natin, polling person po natin. Pero meron naman po tayong nakaantabay sa ating school clinic. Whatever happens, untoward incidents that might happen po dito sa ating botohan, sa process ng botohan po natin, nakaantabay po ang ating school clinic. Nandyan naman po ang ating mga in charge sa ating clinic para umantabay po sa mga tao makakaranas po ng mga untoward incidents. Ilan ba ang tauhan natin sa clinic? Baka mamaya, wag naman sana mangyari. Magsunod-sunod, 10, 20 ang mga mahilo o sumakit ang tiyan. Paano ba? Katulad ng sinabi ko kanina po sa inyo, the COMELEC San Fernando are very prompt in answering our questions. If ever or in case na maranasan po natin na marami po talagang mahimatay dahil sa init ng panahon, I think they are very much welcome po, very much willing naman po to be here para tulungan po natin. And meron naman po kaming mga hotlines wherein ang isa sa mga hotlines na nakalagay doon is yung sa SAPRO or San Fernando Rescue Unit. Pag natawagan po namin doon, then automatically they will come here to assist us doon sa mga merong health issues na mararanasan po natin dito sa polling person. Okay, panghuli na lang, Doc, ikaw ba ay bumoto na? Actually, hindi pa po ako bumoto. Pinauna po na muna natin ang mga mamamaya o yung mga tao po dito sa Barangay Kalulot. Sinisigurado po muna natin yung katiwasayan ng pagboto po nila. After po na nakapagboto na po ang karamihan sa mga tao dito sa Kalulot, I think that will be the time for me to vote and exercise my right of suffrage. Alright. May naalala lang ako, mga kapartner, sorry. Kanina, yung buildings natin ay may hanggang 2 palapag. Oo. Papaano yung mga naka-wheelchair, may mga tungkod, papaano ba? Kaya ba na makaakyat sila doon sa second floor para bumoto? Ang ginagawa naman po natin sa mga kababayan po natin or sa mga kabarangay po natin na hindi talaga makaakyat sa second floor para bumoto ay isa sa mga member ng electoral boards ay bababa para i-assist yung ating mga person with disabilities or yung mga naka-wheelchair para hindi na po sila mahirapan na pumanhik sa second floor. And also, we are requiring them na meron po silang assistor wherein yung assistor na yon, maaaring kamag-anak po nila, asawa o basta related po dun sa bobotong yon. So safe pa rin na may tuturing ang kanilang mga boto. Yes po, safe naman po. And then kapag nakas naman po yung ballot po nila, we let them double check kung talagang tama ang kanilang pinapaboto. Yun po ang ano po natin. And then para safe rin po tayo, safe rin po ang mga ibis po natin, we let them write yung pangalan nung taong nag-assist sa kanila dun sa minutes po nila. So recorded po lahat ng mga ginagawa po natin dito. Yan, at maya-maya lang din, malalaman na natin kung nakailang porsyento na ba tayo out of the 16,325 na mga botante ho natin para makapag-update pa tayo. Pero tuloy-tuloy lang mga kapartner, MJ, Admar, and Master Judea, ang pagbabantay natin sa iba't ibang sulok kung kakayanin pa dito sa lalawigan ng Pampanga para masiguro lang na maging maayos, matiwasay ang halalan ngayong 2025. Mula pa rin dito sa Barangay Kalulot, San Fernando City, Pampanga. Back to studio, mga kapartner.
Maraming salamat si Paul Montibon mula dyan sa San Fernando City sa Pampanga.